Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-15 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, puno ng nara, ilegal na pinutol, nilagaring kahoy, inabandona. Taxpayers sumabol sa deadline ng filing ng income tax. At ginagawang Abaton Maidlang Bridge, binisita ni Vice Governor Yumerlito Dolor. Hinihintay na crane, dumating na. At sa detalye ng ating mga balita, upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasaherong naglalakbay papauwi sa mga probinsya, ngayong bakasyon, nagsagawa ng inspeksyon ng ahensya ng Land Transportation Office sa mga sasakyan, partikular sa mga bus na nasa loob ng pantalan. Hapon ay ika-14 ng Abril ng kasalukuyang taon. Layunin nito ayon kay LTO Calapan District Chief Merwin Kitain na bigyang paalala ang mga driver hinggil sa kaligtasan ng mga pasahero kung saan maaari umanong sitahin ng sinumang individual o pasahero ang mga driver kung napapansin ng mga ito na mabilis na ang pagpapatakbo ng driver o inaantok habang nagmamaneho. DOT, LTO, yun yung taon-taon off-land ligtas na biyahe, may kaugnayan sa Semana Santa. So isa sa mga ginagawa namin ay yung pagbisita namin sa mga terminal at sa pier kung saan dumadagsa ang pasahero. Actually kahapon, inumpisahan namin yung pag-inspection ng mga buses na nagagaling sa Manila. Bago sila umalis, ini-inspection namin yon. And at the same time, binibriefing namin yung mga driver at saka yung mga pasahero nang sa ganun ay maiwasan ang aksidente sa pamamagitan ng pinaalalahanan namin na ang mga pasahero ay may karapatan na pagsabihan ang driver kung hindi maganda ang pagmamaneho niya. Pwedeng isumbong niya sa amin kung hindi maayos magmaneho. So sa pamamagitan nito, maiwasan yung aksidente. Malaking bagay yung para maiwasan ang aksidente. So maganda naman ang naging response kahapon ng mga driver at pasahero doon sa ginawa namin inspection sa ilang bus yun. Parang 7 buses kahapon. Simula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, 7 buses yung dumating kahapon na babiyahe papuntang Iloilo. Dahil itong ating probinsya nga naging daanan ng mga papuntang Iloilo. So yun, for the meantime, yun muna naging pa namin ginawa namin off-land kahapon. So samantala, umaasa naman ang naturang ahensya na tatandaan ng mga driver at pasahero ang kanilang ibinibigay ng mga paalala para sa kaligtasan habang naglalakbay. Samantala, kasado na ang security plan ng kapulisan ng lungsod ngayong Holy Week, kung saan ayon kay Calapan City Police Station Chief Superintendent Glicerio Cancilao, maliban sa pakikipagtulungan sa mga ahensya sa pantalan upang magbantay sa bulto ng mga pasaherong dadagsa dito, may mga itatayo rin silang Police Assistance Desk sa mga pamilihan at nakipag-ugnayan na rin anya sila sa simbahan, kaugnay naman ng mga aktibidades na isasagawa nito. Dito po sa atin sa pier, in coordination po doon sa atin sa PPA, may mga ilinatan po tayo na mga paghahanda. Ito po ay kasama na yung ating mga ibang agencies, so kasama din yung sa ating sa PSD, sa Red Cross, other offices concerned, kung sa meron tayo yung isang sa amin sa police maring police assistance desk na nandoon po sa pier, kasi ina-expect natin nung volume ng mga pasahero na papunta rito at palabas ng Calapan. Sinisigurado din natin na maging maayos yung ating trapiko. So sinisigurado natin na mga dyan sa lugar na yan ay walang nakahambalan na mga sasakyan. Lagay tayong police assistance desk sa ating mga sa palengke, sa mga malls natin, tapos yung ating other places na maaaring puntahan. Tayo na po ay nakipag-coordinate na po sa simbahan ng kanilang mga activity. Ayon pa sa opisyal, maging sa mga resorts na karaniwang dinarayo ng mga tao tuwing ganitong panahon, ay magtatalaga sila ng mga tauhan, gayon din sa St. Augustine Seminary na tinutungo naman ng mga nag-Station of the Cross.
natin po ina-anticipate bilang tradisyon na ating mga mamayan ay pupunta sa mga paliguan, sa mga beaches, mga swimming pool. So, naglagay din po tayo ng mga pulis natin para umasiste para masiguro ang kaligtasan ng ating mga mamamayan magpupunta roon. Upang magkaroon naman ng karagdagang tauhan, hihingian niya sila ng tulong sa Provincial Public Safety Company. Samantala, nagbigay ng mahalagang paalala si Superintendent Cansilao sa mga tao upang makaiwas naman sa pananamantala at sa iba pang di ka nais-nais na pangyayari ngayong bakasyon. Maging vigilant po tayo, ano? So, yung ating, sa tingin natin ay kaduda-duda ng ating mga na mag-a-approach natin o kaya kung ano pa ng mga modus operandi. Paano, wag po tayong basta-basta maniniwala. Iwasan natin yung kung hindi na lang naman kinakailangan ay wag na po tayong magdala ng mga mahalagang bagay katulad ng mga alahas na kung hindi naman kailangan ay wag na po, iwasan na po natin dalhin. Ano? Siguraduhin po natin na nakasarado po yung ating mga bahay at yung mga importantang gamit ay kailangan po siguro natin ipasok o kaya kung tayo naman po ay meron pong paghahabilinan ay mas maganda po sigurong ihabilin natin upang nang sa ganun ay mayroong titingin-tingin. Siguraduhin po natin lalong-lalo na po na yung iwasan po natin yung mag-iinom po, no? At malalasing at pupunta pa doon sa dagat at lulusong ay meron na po tayong incident daw po nito na sa kalasingan ay pumunta doon sa dagat ay nalunod. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Mas pinaigting na ang pagpapatupad ng Barangay Ordinance na nagbabawal sa paliligo at paghingi ng barya ng mga batang agat sa mga pasahero. Ito ang sinabi ni San Antonio Barangay Captain Ariel Nunescan. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ito pong ordinance ito ay muling pinaigting ang pagpapatupad dahil mayroon po kami ng pagpupulong sa PPA area tungkol doon sa plan na ligtas biyahe ng Semana Santa. Kami naman po ay